Dalawang binatilyo sa Isabela ang patay matapos tamaan ng kidlat. Sa Paniki Tarlac naman, bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Ipo-Ipo kung saan hindi bababa sa 200 bahay ang nasira. Nang katutok si Steve Dailisan. Walang habas na binayo ng malakas na hangin at ulan ng ilang barangay sa Paniki Tarlac nitong Biyernes. Sinundan pa ito ng paghagupit ng Ipo-Ipo. Ilang araw na lumipas, bakas pa rin sa lugar ang iniwang pinsala ng Ipo-Ipo. 3 araw nang walang kuryente sa 4 na barangay ng Paniki. Aabot naman sa 1,000 residente ang lubang na apektuhan. Talagang ninibis ako, madam. Talagang sabi ko, Lord, itigil mo na itong Ipo-Ipo na ito. First time, madam, na nangyari itong Ipo-Ipo. Isasabi nila, ay maraming nasira yung mga punong mangga na tumba. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, di bababa sa 200 bahay ang nasira ng Ipo-Ipo, napinsala pati ilang paaralan. Maraming puno rin ang nabuwal. Tulong-tulong naman ng mga residente at mga otoridad sa cleanup operation. Binigyan ng relief goods ang mga apektadong residente. Sa lungsod ng Santiago sa Isabela, patay ang 2 binatilyong nagpapastol ng mga itik matapos silang tamaan ng kidlat. Kinilala mga biktima na sina Ricky Castillo, 13 taong gulang, at Jimboy Antonio, 15 taong gulang. Ayon sa ilang saksi, tumama raw ang kidlat habang umuulan. Natagpuan ng 2 biktima malapit sa irigasyon at nangingitim na ang ilang bahagi ng katawan nila. Sa ngayon, nakaburo na ang mga labi ng mga biktima. Steve Dailisa, nakatuto, 24 oras.